Okay, eto sa totoo lang, for the longest time sobrang bait na po nating magbigay ng opinyon. Dati po nung, bago pa lang ang ating, community ay, grabe na po yung, pakikibaka po natin at pagtatanggol po natin sa ating mga community. Pero siyempre alam naman po natin na nagre-react lang po tayo regarding sa mga maling impormasyon na nagsi-circulate po sa social media. Ako po, hindi ko naman po sinasabi that I'm 100% sure sa akin po mga itinuturo. Pero lagi ko po sa inyong ipinaliliwanag at sinasabi, mostly sa mga nag-avail po ng ating programa, ay yung lab test naman po kasi pagbabasehan po natin. Una po sa lahat, hindi po darating tayo sa punto ng buhay ko bilang isang founder po ng ating community na magtitiwala po sa akin ng mga doktor kung wala pong sariling laboratory. Kasi meron pong lab po mismo yung isa sa member ng ating community sa Lobo, Batangas. So nung lumabas po dun sa lab test, nakita niya na na-reverse talaga yung sakit. Siyempre, ma-amaze po talaga yung mga doktor. Pero kung hindi po tayo nagkaroon talaga ng lakas ng loob na alamin ang mga bagay na to, hindi natin mako-confirm na totoo po talaga. Sapagkat ako po muna nga, lagi ko po sinasabi sa lahat ng ating mga followers na ako po muna ang unang sumubok. September of 2022 nang simulan po natin ito. Pero hindi ko po pupuwedeng hindi ko gawa ng video po itong, mapapanood po ninyo ngayon sapagkat feeling po kasi niya siya ay credible sa kanyang mga itinuturo. Marami siyang mga followers at, agree naman ako sa kanyang mga tinuturo sapagkat kung hindi ako nagkakamali, kung may nakikita po kayo na kalbo na parang nagtatrabaho ata siya sa ibang bansa at, parang nasa lab din siya. Siya yung nag-aasikaso ng mga lab tests. Pero meron lang siyang isang, topic na hindi ko talaga nagustuhan, napanood ko siya kagabi, na kinakailangan ko pong gawan ng video po ngayon para sa, ah, ano na rin, makatulong na rin sa mga followers po natin at sa mga member ng ating community na mali po ang kanyang mga sinabi. Na ang, title nung kanyang video na yon ay yung, about sa keto diet ay hindi daw healthy. So, ang laging ine-emphasize niya is focus ka pa rin talaga sa balanced diet, in moderation pa rin yung pagkain. Pero kung focus ka sa karne, mag-ingat daw, hindi daw pwedeng yung do it your own. Hindi daw pwede. Tapos, meron isang nutritionist na marami ding followers na nag-comment sa video niya na, yan, hindi kasi nakikinig sa akin eh, pinagtutulong-tulungan ako nitong community na to. Hindi nakikinig sa akin sa mga tinuturo ko. Alam mo ba, sinabi lamang dito sa vlogger na ito na nagtatrabaho sa ano, nag tinitingnan yung mga lab test ng mga pasyente, ay sinabi lang sa kanya na more on meat-based diet siya, ginawa na niya ng content. Ayan, for the content, di ba? Hindi man lamang inalam yung background, yung history, kung gaano ba katotoo for so long, ano yung mga kinain niya, basta ang sinabi, keto diet daw siya. More on fats, more on protein, at small amount ng gulay. Pero pagtingin ng lab test, pakinggan niyo mabuti ha, tawang-tawa talaga ako dun sa vlogger na yon sapagkat ang sabi niya, ang lumabas dun sa lab test, mataas ang uric acid, mataas ang triglycerides, mataas ang cholesterol. Yan ang mga matataas. Una sa lahat, kung strict ka talaga doing meat-based diet or keto o keto diet, imposible po na tataas ang triglycerides po ninyo. Kahit pa mataas ang cholesterol po ninyo, tingnan mo. O hindi kasi alam ng karamihan na napakahalaga ng ang cholesterol. Wala naman tayo dapat ikatakot pagdating sa cholesterol. Pero yung mataas ang uric acid, ako na po mismo ang nagsasabi sa inyo, hintay-hintay lang po kayo sa documentary po natin. At i-interviewin po natin yung siguro sa mga susunod na buwan at pag nakompleto na natin yung documentary natin, makakausap na natin si Doktora Priscilla from Lobo, Batangas. At siya po mismo, bumaba ang kanyang triglycerides, even yung mga pasyente po niya, without taking statin drugs. Tama po yun na nakinig po ninyo. Imagine mo, bababa yung cholesterol mo.
bababa yung triglycerides mo without taking statin drugs. Una po sa lahat, hindi po tayo tatagal sa ganitong sitwasyon at hindi po mare-reverse yung mga malalalang sakit kung makakasama din lang pala ang carnivore way of eating. Kailangan po nating alamin ano yung proseso na ginawa niya, ano yung mga kinain niya along the way. Baka naman may side dish siya na mali. Huwag po kayo basta-bastang mag-rely sa mga vlogger po dyan and yet wala naman silang kahit small community na talagang tinutulungan. Wag po kayong maniniwala sa mga ganong klase ng content. Ako na po nagsasabi po sa inyo, amazing po talaga ang carnivore way of eating. Magugulat ka po talaga sa magiging resulta po nito kapag nag-focus po kayo at sinubukan nyo po muna na for the longest time, wala naman tayong kaalaman patungkol sa bagay na to. Pero nung sinubukan ko, and even mga doktor, mga nasa medical field, mga malala na ang sitwasyon ng kanilang kalusugan, iba't ibang mga bansa, Korea, Los Angeles, Dubai, London, napakadami na pong bansa na sinusundan po yung mga tinuturo po natin. Ako na po magsabi po sa inyo, what is 3,000? Kung mag-a-avail po kayo ng ating programa, good for 6 months na po yun. Unlimited na tanong na po yun. At pag-usapan po natin kung ano man po sitwasyon ng kalusugan po ninyo. Ako na po ang nagsasabi. Lagi ko po itong sinasabi sa mga live po natin. Hanggat may hininga, may pag-asa. God bless everyone.